naging makisaiba o mabuting gabay sa ating kapwa at ang pagkakaroon ng malinis na puso. Itinuturo ng ating Panginoong Hesus na ang ating mga salita at gawa ay nagpapakita ng tunay na pagkatao. At mula sa Ebanghelyo ngayon, may tatlong mahalagang araw tayo matutunan. Unang-una po ay yung maging mabuting gabay sa iba. Nanawa tayo ay maging mabuting gabay sa ating kapwa. Sinabi ng ating Panginoon dito sa Ebanghelyo ngayon na maaari bang maging tagaakay ng bulag ang isang bulag? Kapwa sila mahulog sa hukay kapag ginawa iyon. Pinapaalala nito sa atin na bago natin nakain ng iba, kailangan tiyakin natin nasa tamang landas tayo. Hindi natin matutulungan ang ating kapwa kung tayo mismo ay naliligaw. Kaya dapat tayong patuloy na lumago sa ating pananampalataya upang maging tunay na gabay sa iba. Kailangan natin siguraduhin na tayo ay sumunod sa mga utos at turo ng ating Panginoon at ng ating simbahan. Kailangan natin mapalago ang ating pananampalataya. Kung sabihin natin palaguin ng ating pananampalataya, hindi sapat yung nakikinig lang tayo. Kailangan din natin isabuhay kung ano yung ating narinig o napakinggan. Hindi sapat yung mamemorize natin ang 10 utos. Mamemorize natin ang napakaraming versikulo sa Biblia kung hindi naman natin isinasabuhay ang mga memorize natin na ito. Walang silbi kung hanggang sa pakikinig lamang kung hindi natin ito isinasabuhay. Kaya dapat natin palaguin ang ating pananampalataya. Nang sa gayon ay matutunan natin kung ano yung nararapat natin gawin sa ating kapwa, sa ating sarili at sa Panginoon. Mga kapatid, totoo naman talaga na hirap na maging isang tagagabay ng ating kapwa kung tayo rin mismo ay kulang din. Kaya ito ay isang paraala sa ating Panginoon na dapat tayo patuloy na lumago sa ating pananampalataya. Pangalawang aral ay unahin ang ating sariling pagbabago. Sinabi rin ng Panginoong Hesus, ang tinitingnan mo ay ang tuwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang dahilan ng iyong mata. Minsan, mabilis tayong makakita sa mali ng iba. Ngunit hindi natin napapansin ang sarili natin mga pagkulang. Ang galing natin umanap ng pagkakamali ng iba. Kahit saan. Minsan, nagawa na itong parang libangan na ikakatutuwa pa natin na pagsiswisan ang ating mga kapatid na nagkakamali. At parang ginawang pulutan sa mga kwentuhan. Pero kung tutusin, tayo din naman ay meron din mga pagkakamali dahil sa ating kahinaan. Palagi tayong
nakatuon sa pagkakamali ng iba. Mas binigyan pa natin ng pansin yung pagkakamali kaysa mga mabuting ginawa ng ating kapwa. Para bang isang bond paper na kung ipakita sa harapan natin, kadalasan ang makikita natin ay yung isang tundok lang. Hindi natin nakikita yung kabutihan ng tao. Kaya ito rin minsan ang dahilan kung bakit hindi tayo nagkakaroon ng mabuting ugnayan o relasyon sa ating mga kapatid. Kaya inanilaan tayo ng ating Panginoon Hesus na unahin natin ang sariling pagbabago bago natin subukin baguhin ang iba. Madalas tayong namimintas, pinagsabihan yung hindi maganda. Pero kung titingnan naman, meron din tayo, baka meron din po tayo na ganun mga pagkakamali. Kaya ito ay malaking hamon sa ating Panginoon at paalala na dapat muna natin linisin ang ating sarili bago tayo gumawa ng hakbang para pagsabihan ng ating kapwa. Which is, hindi naman masama kung sa tamang paraan natin sabihan ang ating mga kapatid na nagkakamali. Kaya nandito yung tinatawag natin fraternal correction. Na sa ating pagsabi sa kanila, pagpaalaala sa kanila, dapat ay hindi mapahiya, hindi siya masyado, basta hindi siya mapahiya sa ating kapwa. Ayusin natin ang pagsabi sa mga tao na sa tingin natin ay hindi na sumunod sa tulong ng ating Panginoon. Malinaw naman sa atin siguro, palagi na natin narinig ang tulong ng Panginoon. Siguro nahirapan na memorize ang 10 Commandments. Ngayon, memorize ko ang 10 Commandments. First, hanggang sa 10 Commandments. Minsan, hindi na natin ito binigyan ng pansin. Pero, lagi natin tandaan na ang turo ng Panginoon ay nakasentro sa pagmamahalan, pag-ibig. The first 3 commandments is about loving God, and the remaining commandments is about loving our neighbors. Kaya nga, nagsabihan tayo, bigyan tayo ng aral ng Panginoon na dapat tayo magmahal. Mahalin ang Panginoon at ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ang pangatlong aral na matutunan natin sa Ebanghelyo ngayon ay ang tunay na kabutihan ay nagmumula sa mabuting puso. Sabi ng ating Panginoon, ang mabuting tao ay nakapaglulot ng mabuti sapagkat higit ng kabutihan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bibig, siyang laman ng bibig. Ibig sabihin, ang ating paninilita at kilos ay refleksyon ng ating kalooban. Noong nag-aral pa ako sa Cebu, noong makabalik ako sa seminaryo, natin kung narinig itong kasabihan ng isang bawi na tiyuhin ni Father Lee, na isa sa mga profetors namin doon sa Cebu, sabi niya, ex abundancia in cordes os loquitur. Natin yun, binimurize ko yun, wala kagabi. Nahirapan ako. Ex abundancia in cordes os loquitur. Ibig sabihin, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Minsan, ang isang tao ay makilala natin
pananalita. Yung tao na parang laging galit o hindi maganda yung laging sinasabi niya sa kanyang kapwa, malamang ay puno ng galit, buo ang kanyang puso. Kunting problema lang ay naninigaw, makapagsabi ng hindi maganda, kasi ang kanyang puso ay puno ng galit. Oo, siguro may mga issues na hindi pa niya naayos. Kaya, nung pinagbilayan dito, takot ako dahil kami mga Bisaya, lalo-lalo na sa aming bayan, pag nagpintuhan kami, parang kami nag-aaway. Ang laki ng boses namin. Kaya minsan, misinterpret kami. Na kung nagpintuhan kami, akala nila ay nag-aaway. At meron din naman kakaibang probinsya na kahit galit na, parang wala na. Sino alam niya kung sino yun? Yung mga tao lagi nagsabi, "Hello." Pero hindi mo sabihin, hindi mo sa puno. Kung ano yung lumabas na minsan ito ay nakapagpasakit sa ating sarili. Yung mga salita na hindi natin minsan magustuhan. Kaya mga kapatid, dapat ang puso natin ay puno ng pagmamahal, pagpapatawad at kabutihan. At yun din ang lalabas sa ating bibig kung nasa puso natin ang mga bagay. Yung pagmamahal, pagpapatawad at gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Kaya kung napansin, siguro na-experiensyahan natin na minsan makilala natin yung tao sa pamamagitan ng kanyang pananalita. Pero hindi naman lahat ay ganun talaga. Meron na talaga pero mapapansin ko na siguro meron itong pinagdaanan. Kaya kung napansin natin na tayo ay ganito, na palagi tayo kapag bigay sakit sa ating kapwa, siguro ayusin din natin, pagnilayan natin, kung baka talagang kailangan natin iresolba. Ayusin natin yung mga nakaraan natin kung saan siya ang dahilan, kung bakit puno tayo ng galit at puot sa ating sarili. Nang minsan kahit hindi natin ito sinasadya ay kusang lalabas ito na hindi magustuhan ng ating kapwa dahil puno ng galit o puot ng ating puso. Kaya mga kapatid, naway maging mabuti tayong halimbawa sa iba. We must be a good example. Hindi lang tayo hanggang salita lamang na sabihin, ito ang gawin natin, ito ang gawin mo. Dapat mong mahalin ng iyong kapwa. Sa ating pagsasabi sana, makita din sa nawa nila na yun ang ating ginagawa. Na marunong tayo magmahal at magpatawad at tumanggap at tumunawa sa ating kapwa. Pangalawa, patuloy tayong magbagong loob. There must be a conversion in our very own self. Pagdugin natin yung ating mga karakter na hindi naaayon sa ating sinasampalatayan at mga turo ng Panginoon at ng simbahan. Pangatlo ay magpunla ng kabutihan sa ating puso upang hindi tayo maging kawamis ni Kristo. Amen.